salamat din po sa mga testimony at pasasalamat sa umagang ito. Ayan po, bago po tayo magnilay-nilay sa salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, we worship you, we praise your name, O God, and we glorify your name, Father God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na patuloy, Lord, na binigyan mo po kami ng pagkakataon, Lord, na magising sa umagang ito, Lord, upang ikaw muli ay katagpuin, kausapin, Panginoon, Lord God. Lord, I pray sa umagang ito na bilang yung daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran. Bigyan mo po ako ng wisdom and knowledge, Panginoon. Ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita, Panginoon. Ikaw po ang magsasalita sa umagang ito, Panginoon. And I pray, Panginoon, any distractions na gawa ng kaaway sa umagang ito, Panginoon, ay akin ang sinasaway, winawasak sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. At hindi mo hahayaan, Lord, na mangingibabaw ang kasamaan sa kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa akin, Panginoon, na makapag-share ng iyong salita, Panginoon. I pray, Lord, na mabless po ang mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon. And I invite you, Holy Spirit, Panginoon, Lord God, come, Holy Spirit, at iparanas mo po sa amin ang iyong banal na presensya sa umagang ito, Amen. Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. To you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen. So Amen. yan po, blessed morning po sa ating lahat mga kapatid. At ang ating verse po sa umagang ito ay mababasa po natin sa uh, Galatians chapter 6 verse 2. Sabi po dito, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sa Tagalog naman po, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad din niyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Praise God. So, alam naman natin mga kapatid no na kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, there is no exemption na hindi tayo dadaan sa mga pagsubok. Di ba po? Lalo na kapag nandun na po talaga yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon, no? Na the moment na tayo po ay sumunod sa Panginoong Jesus, nagiging target po tayo ng kaaway. So, yun po yung tandaan natin mga kapatid, no? So, ang sabi nga po dito, no, sa salita ng Diyos, no, na carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. So, to make it short, no, Paul was saying, no, sinasabi po dito ni Paul, dalhin natin ang bigat ng isa't isa, pero wag naman po tayong pabigat sa isa't isa. So yun po mga kapatid, no, itong verse na to, meron po itong supporting verse na mababasa din po natin sa verse 5 na ang sabi po dito, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. So ang tanong po mga kapatid, papadala ba natin ang bigat natin sa iba or tayo na lang ang magdadala? So yun po ang lilinawin natin sa umagang ito, no, na believers should apply the verse 2 na carry each other's burden with the supporting verse sa verse 5 in mind and vice versa. Hindi po pwedeng kunin lang natin yung carry each other's burden nang hindi po natin ina-apply yung bear your own burden. So, yun po yung mga kapatid. Bakit kailangan po nating linawin? Kasi yung verses na to ay na-abuse po. No? Na-abuso po siya at nami-misuse. Hindi po natin nagagamit sa tama. Kasi po, may mga ibang believers no na inaasa na lang nila lahat na pwede nilang iasa sa church kasi nga raw nagfo-focus sila sa carry each other's burden. Kaya pinabuhat na rin nila lahat ng pwede nilang ipabuhat sa mga kapatiran. So yung tipo na inuutangan na niya lahat, yung mga ka-churchmate, inaabala na niya lahat kapag may mga personal problem,
So, kumbaga, nangaabuso na po siya. So, hindi po dapat ganun mga kapatid. At yung iba naman po, nang dahil sa kaka-apply ng for every man shall bear his own, hindi na rin po sila marunong humingi ng tulong sa iba. Kasi sinasarili din po nila yung bigat na pinapasan nila. So, hindi rin po tama yon mga kapatid, no, na sabi nga sa salita ng Diyos, magtulungan po tayo na buhatin yung mga pasanin ng ating kapatid. Pero, ang sabi po dito sa verse 5 no na for each one should carry his own load. So magkaiba po yung burden sa load. So yung burden po, yun po yung dinadamayan natin yung bawat isa. Yung load na yun, yung sa atin yun, sa sarili natin. So yung load na yun na sa atin, responsibilidad po natin yun sa ating sarili. Yung burden naman po, yun po yung dadamayan po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya na meron pong struggle, no, na dumadanas po sa mga pagsubok, problema. So, nandyan po tayo handang magdamayan sila sa kanilang mga problema. So, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. So ang burden na tinutukoy ni Paul ay yung struggle of sin ng mga tao, no, na ng isang believer na masyadong mabigat na para sa isang believer na dalhin. So, sabi nga no sa verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. So, gawin po natin ng mahinahon with gentleness and humility. At mag-ingat din po tayo mga kapatid para hindi po tayo matukso din. So, uh, sa ano po ba? What is the law of Christ? Ano po ba yung law na sinasabi ng ating Panginoon? So, the law of Christ is love. Love po mga kapatid, ang law ng ating Panginoon. So, mababasa po natin yan sa 1 verse 13, chapter 13 verse 34. Sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So yun po ang law ng ating Panginoon mga kapatid. Napakahalaga po yung pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal yung ginagawa natin, parang isang batingaw lang na umaalingaw-ngaw, 'di ba? Pag yung ginagawa mo pag parang walang love, parang for example, kapag nagluluto ka, kapag walang love yung pagluluto mo, hindi siya masarap, 'di ba ho? Hindi parang hindi siya kasi walang pagmamahal. Pero kapag nilagyan natin ng pagmamahal mga kapatid, no? Nandun po ang kaayusan sa atin, no? At uh, mababasa din po natin sa Galatians chapter 5 verse 14, ang sabi po no, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So napakalinaw mga kapatid na yung utos ng Panginoon sa atin, love one another as you love yourself. So mahalin po natin ang bawat isa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Na ganun din po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon na hineri niya lahat ng mga burdens natin, mga kasalanan natin, at minahal tayo ng ating Panginoon. So, ang utos niya, dapat ganun din po tayo sa ating kapwa. Mahalin natin sila gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. So, Jesus is instructed no to his followers to go beyond the expected by going an extra mile kapag may nag-require sa kanila magdala ng gamit ng iba. So basahin po natin no yung Matthew chapter 5 verse 41. Ang sabi po dito, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. So ibig sabihin, no, yung verse na to para siyang isang sundalo.
Kagaya po ng asawa ko, sundalo siya. So, nung nag-training po yan sila, meron po yan silang daladalang bag na napakabigat po na nilalagay po nila sa kanilang likod na siguro nasa 20 kilos po yon mga kapatid. No? So habang naglalakad sila ng napakalayo, daladala po nila yung bag na yon na mabigat. Ano? So, ang sabi dito, kapag hindi na kaya ng iba na buhatin yung kanyang daladala, pwede po nating tulungan mga kapatid. Kasi sa sundalo po, hindi po nila pwedeng iwan yung kanilang tropa. Kailangan po magkakasama po sila. Hindi po nila pwedeng iwan yun. Kasi brothers to brothers nga po. So no, hindi po ganun. So yun din po ang ibig sabihin ni Paul dito. Paul used the same image of carrying others' burden dito sa verse 2. Pero in contrast, no, he said na this is an act of love, not force to fulfill the law of Christ. So napakalinaw mga kapatid no. Kasi dito si Paul tinuturo niya ang paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano, no? So ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. So dapat no mga kapatid, tumulong tayo sa ating kapwa ng may pagmamahal, no? At ano po ba ang mga pwede po nating maitulong sa ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan? Kasi magkaiba po yung burden sa load. Yung load na yon, responsibilidad natin yon sa ating sarili. Hindi na po natin responsibilidad yung sa iba. Yung burden na yon, doon po tayo magbibigay ng support sa ating mga kapatid, dinadamayan po natin sila sa kanilang mga pinagdadaanan kasi mga kapatid, iba't iba po, iba't ibang klase po ng mga pagsubok ang meron tayo ngayon. Alam ko sa bawat isa na narito, meron din mga pinagdadaanan sa mga oras na to. At kung meron kang pinagdadaanan kapatid sa oras na to, para sa iyo to ang mensahe na ito, no? Na hindi mo kailangang sarilihin ang problema mo, mga kapatid, at lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Sabi nga niya no sa kanyang mga salita sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So surrender everything to the Lord, mga kapatid. No, kung ano man yung bigat na nararamdaman mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, surrender everything to the Lord. At bibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapahingahan. So, yun po yun mga kapatid, no? Lagi po nating tatandaan na hindi po tayo nag-iisa sa laban na to. Meron tayong Diyos na mas malaki pa kaysa ating mga problema. Kaya wag po tayong mag-isip na pinapahirapan tayo ng Panginoon. Kasi inaalaw po ni Lord yan. Yung mga pagsubok na yan, yung kagaya ng shinare kahapon ni Coach Eric, no, na pagpapalain ng Panginoon ang lahat ng nalagpasan mong pagsubok, may pagpapala po yan mga kapatid, no? Tandaan po natin yan kasi hindi po tayo susubukin ng Panginoon. Paano na lang po kung suwabing-suwabe na lang yung buhay natin, wala tayong problema? Paano na po tayo lalapit sa Panginoon, di ba po? Wala na tayong dahilan lumapit sa Panginoon kung tayo ay hindi dumadaan sa pagsubok. Kaya tayo may mga pagsubok, problema, may mga struggles na pinagdadaanan, nagkakasala pa rin tayo. Kasi nga po, hindi po tayo perpekto. We are not perfect and nobody's perfect, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus lamang natin. So dapat yung lalapitan natin, no, yung Panginoon natin, na anumang pagdaanan natin, meron tayo. Kaya nga sabi ni Pastor Kai, no, choose your friend. So, nasa tamang friend na tayo dito sa community natin sa Don't Watch, no? Mga tamang kaibigan na natin ito. And sabi nga din ni Pastor Guy, choose your community. And nasa tamang community na po tayo dito sa Don't Watch po natin. At yung isa po, choose your right leaders. So nasa tamang leaders na rin po tayo.
na laging nag-guide sa atin, ang ating head pastor, si Pastor Kai, na pinapaintindi po sa atin yung mga salita ng Diyos, tinuturo niya sa atin yung salita ng Diyos para maintindihan po natin mga kapatid. At kung may mga katanungan po tayo mga kapatid, huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong mahayaan nung magtanong sa ating pastor, mga pastor po dito, sa ating mga pastora, kay Sister Let, sa lahat ng mga kapatid na narito. Kasi we are a church. Tayo po ay church mga kapatid. Kaya we are expected to support each other. So sinusuportahan natin ng bawat isa. Kaya we should let other believers to help us din po. So, wag po natin sarilihin at sabi ko nga, 'di ba? Dalhin natin ang bigat ng isa't isa. Pero wag naman kayong pabigat sa isa't isa. So, napakalinaw po mga kapatid, no? So, ano po ba yung maitutulong natin sa ating kapatid na may mga pinagdadaanan? Ano? So, may tutulong po tayo in practical way. Yung practical help natin, tutulungan natin sila sa mga ibang kapatid na may mga financial problem, no? Sa atin dito, kung may nakakaluwag-luwag, pwede po tayong tumulong financially. So, yun po yun, financial support natin sa ating kapwa. At mahalaga din po mga kapatid na listen to their concerns. So, alam mo yun na napakasarap din sa pakiramdam ng isang taong may pinagdadaanan na merong isang kapatid na nakikinig sa kanyang mga problema. So, dapat marunong din po tayong makinig mga kapatid at mahalaga din po no, na mag-offer tayo ng mga words of encouragement. I-encourage po natin sila sa salita ng Diyos na hindi sila nag-iisa sa laban na yan. Kasi as a believers of Christ, as Christians, mga kapatid, no, na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng lakas para yung comfort na pinaranas niya sa atin, ipaparanas din po natin sa ating kapwa. So napakahalaga po mga kapatid na ma-encourage po natin sila. Kagaya po sa Don't Watch natin na-encourage natin sila na napakahalaga po na araw-araw po umaattend tayo ng Don't Watch kasi araw-araw may mga bagong salita, bagong turo, bagong paalala ang Panginoon sa atin na kailangan din po natin yan sa ating spiritual na buhay. Kasi bilang isang Kristiyano, nasa spiritual battle po tayo mga kapatid. Nasa spiritual battle po tayo. Na kailangan po natin yan paglabanan na dapat po natin na ang Panginoon ay dapat sa Panginoon lang tayo nakafocus. So, ano po ang maibibigay din po, maitutulong din po natin sa iba? Yung spiritual guidance, kagaya po sa ating mga spiritual leaders, mag-guide po sila sa atin, sila po yung magtuturo sa atin, sila po yung mag-guide sa atin. So, mahalaga din po mga kapatid, pray together. So napakahalaga. Kaya nga dito sa Don't Watch natin, lahat ng mga prayer requests, prayer concerns po ng bawat isa, pinagpipray po natin yan ng sama-sama. Kasi nga sabi 'di ba, magtulungan po tayo, no? As a body of Christ, as a church, dapat po magtulungan tayo. Huwag po nating sarilihin yung problema kapag hindi na po natin kaya. Pwede po tayong humingi ng tulong dito sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya. Magtulungan po tayo na napalakasin ang bawat isa sa kanyang spiritual na buhay para lumago po ang bawat isa. Magpalakasan po tayo mga kapatid. Hindi po tayo dapat yung dahilan ng pagkatisod ng ating kapatid. So dapat nire-restore po natin sila in gentleness. Sabi nga no, mahinahon. Restore natin sila ng mahinahon with humility. So, yun po ang ating maitutulong sa kanila mga kapatid. At iwasan din po natin avoid condemnation. Iwasan po natin no na di po dapat natin sila ginajudge. Di po natin sila kino-condemn yung mga taong nagsistruggle ng mga pagsubok. So, and sunod naman po yung
practice forgiveness. Kung may nakaalitan ka man, may nakagalit ka man, practice forgiveness mga kapatid, no? Willing to forgive other, creating space for healing and growth para in the process sa kagalingan ng puso mo at mag-grow po tayo, lumago po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So by practicing these practical ways to bear each other's burden, you can make a positive impact. No? Magkakaroon po tayo ng positive impact sa buhay, to the lives of those around you, and fulfill the law of Christ according to the Bible. So napakaliwanag mga kapatid, no, na sinulat po ito ni Paul for a church learning how to live in unity. So dapat may unity po tayo mga kapatid. So as a community, magtulungan po tayo na magpalakasan sa ating pananampalataya. Kasi ang ating Panginoon ay lagi po nandyan, always present po siya in times of trouble. So what you can carry. So kung ano man hindi mo kayang buhatin, hindi mo kayang dalhin, Jesus can. So kayang-kaya po ng Panginoon buhatin yan. Huwag po nating sarilihin. Surrender mo lang sa Panginoon. Surrender mo. Pag yan sinurrender mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapahingahan mga kapatid. At mararanasan mo yung peace na ibibigay ng Panginoon sa atin. So tandaan po natin yan. Kaya naman po, ini-encourage ko po ang bawat isa, no? Encourage everyone to carry each other's burden with gentleness and humility. Sa ganong paraan, matutupad po natin ang kautusan ni Kristo, yun ay ang magmahalan tayo. So yun po yung napakasimple lang ng law ng ating Panginoon. Magmahalan tayo mga kapatid. Kaya ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig natin kay Kristo. So ano man ang pinagdadaanan mo mga kapatid sa umagang ito, no? Wag po tayong mahiya. Lumapit po tayo dito sa ating mga kapatid, sa ating pastor, sa mga pastora natin, at sa lahat na narito noon, mga leaders, no, mga kapatid, wag po tayong mahiya. Kung ano man po yung pinagdadaanan mo, surrender mo na yan, bitawan mo na yan, no? Sabi nga, take up your cross and follow Jesus. So, kung ano man yung cross na dinadala mo, bitawan mo na at sumunod ka sa Panginoong Jesus, mga kapatid. So, napakasimple lang ng tinuturo dito ng ating na kasi 'di ba si Paul, alam naman natin si Paul na bago po siya naging apostle, pero hindi po siya kasama sa 12 disciples ng ating Panginoon. Si Paul po yung nag-uusig sa Panginoong Jesus na dati Saul po siya at naging Pablo na po. Dahil nung binulag po siya ng Panginoon, ng 3 araw po siyang binulag ng Panginoon, 3 days, no, sa pamamagitan ng liwanag, inutusan niya si Ananias na ipanalangin si Paul at nilagay ang kamay sa kanyang ulo, pinag-pray, at din time na binautismuhan din po si Paul, at nung naanunan siya ng banal na Espiritu Santo, na doon na po nag-umpisa, no, inialay na po ni Paul ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, na si Paul po ang may pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan, mula po sa Roma hanggang sa Filemon. Puro po yan sulat ni Pablo. So dapat po mga kapatid, no, na tayo as a believer of Christ, dapat magmahalan po tayo mga kapatid. Magmahalan tayo, magtulungan tayo, anumang pasanin ng bawat isa. Pero sabi ko nga po, dalhin natin ang bigat ng isa't isa, pero wag naman po tayong pabigat sa isa't isa. So bago po natin tulungan yung ibang tao, dapat nagampanan din po natin yung responsibilidad natin sa ating mga pagsubok. Kasi kung hindi po natin nagagampanan, paano po tayo mag-share, magko-comfort sa iba kung tayo mismo hindi natin kayang buhatin yung ating mga burdens. So, ganun po yan mga kapatid. So, yun pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Ini-encourage po natin ng bawat isa na magtulungan po tayo. Kaya, wag mo pong sarilihin yan mga kapatid, kasi
Kasi as a church, no, handa pong tumulong ang bawat isa dito. Emotionally man po yan, physically man po yan, financially man po yan, lalong higit spiritually man po yan. Wag po tayong mahiya na lumapit sa bawat isa sa atin na narito kung tayo po ay may pinagdadaanan. Kasi kagaya ngayon sa akin, yung may pinagdaanan ako, hinanap talaga ako ni Sister Let. Siyempre, bilang isang kapatid sa pananampalataya, nandun yung concern at malasakit niya na bakit hindi na umaattend. Siyempre, no, ah kailangan niyang alamin kung ano yung nangyayari sa kanyang kapatid sa pananampalataya. So ganun po dapat tayo mga kapatid. Kung may problema man tayo financial, pwede po tayong umutang kay Brother Chris. Basta magbayad lang po. So, joke lang po yun. So, ganun po yan mga kapatid, no? So, yun yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ano man yung bigat, no? Ano man yung bigat na nasa puso mo ngayon, ano man yung bigat na nararamdaman mo, surrender everything to the Lord. At lumapit tayo dito sa ating mga kapatid, no? Sa ating mga spiritual leader, lalo na sa ating mga pastor, mga pastora na handang tumulong sa atin. Kaya wag po tayong mahiya. Wag mong sarilihin yan mga kapatid. Kung sinasarili mo yan ngayon, wala po tayong mapapala dyan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Magtulungan po tayo as a body of Christ. So, yun lamang po ang may share ko mga kapatid at dagdagan na lang po ni Pastor Kai. So, tandaan po natin, carry each other's burden. On this way, you will fulfill the law of Christ. So ano po yung law ng Panginoon? Yung love. Magmahalan po tayo. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, mahalin din po natin ng ating kapwa. So dalhin natin ang bigat ng isa't isa, pero wag po tayong pabigat sa isa't isa. So yun lamang po mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig sa umagang ito. At alam ko lahat ng bawat isa ay may pinagdadaanan, pero huwag kang mag-worry, huwag kang mag-alala. Meron tayong Diyos na mas malaki pa kaysa problema natin. Ang gusto lang ng Lord, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan, humingi tayo ng tawad kung nag-i-struggle man tayo sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad and lumapit tayo sa ating Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So yun lamang po, and let us pray. Yes, Father God, thank you, Lord, sa umagang ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga, Lord, na nagpapaalala sa amin kung paano namin matutulungan ang bawat isa na pasanin ang mga burdens nila, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord, sino man sa amin dito ang may pinagdadaanan, may problema, anumang struggles ang pinagdadaanan ng bawat isa na narito, Panginoon, Lord, touch them, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na bibigyan mo sila ng kapahingahan, Panginoon. At I pray, Lord, na ma-encounter ka nila sa kanilang buhay, Panginoon. Ano ang bigat na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. I pray, Lord, na ma-surrender nila ito lahat, Panginoon, and take up their cross, Panginoon, and follow you, Jesus. So salamat po, Panginoon, sa mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw po ang aming pinapangaralan, ikaw po ang aming gino-glorify sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God, to you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po and God bless. So yan, maraming salamat at Sister Jelay, sa napaka punong-puno ng blessing po yung mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito at ginamit po ang ating kapatid, Sister Jelay. Maraming salamat. God bless you po. And yan, marami po tayo take away dito sa grabe. Talak po, kung naging take away po dito yung sinabi niya yung magtulungan tayo sa isa't isa, pero wag naman po tayo sa isa't isa. Yung pong simple word of encourage sa isang tao na may dalahin, napakahalaga po. Hindi man po tayo makapagbigay financially, pero yung pong prayer, yung simpleng prayer para po sa tao na yun, napakagbigay nakapagbigay po ito ng kagaanan sa kanyang dalahin. So yan, maraming salamat
Sister Jelay, sa napakagandang mensahe from God. At ngayon Glory po, to God. dagan po, tinatawagan po ang ating po spiritual leader, Pastor Kyrag. This morning po. Good morning po, Pastor Kai. Good morning sa lahat. Sa lahat, no? Maraming salamat, Lord Jesus, sa pagdala mo uli kay Sister Jilay dito sa kasi galing siya sa isang mission eh. Alam mo mga kapatid, naging yung kapatid po natin ay mapalad kasi napili na po siya ng Panginoon, di po ba? Napili. Ako po'y kinakabahan po sa mensahe po natin ngayon. Nakangiti ako pero kinakabahan pa ako sa mensahe na ito mga kapatid dahil ito ay pinali po ito eh. Pinali, ibig sabihin, lahat na nakarinig ngayon dito sa Dawn Watch, napili na po kayo ng Panginoon kaya kinakabahan po ako dahil pag napili po kasi kayo, ibig sabihin, ini-entrust kayo lahat ng Panginoon sa atin. May meron umaaring sa atin dahil nga isa kami sa mga nagkikarry talaga ng burden ng bawat isa. Amen? Pero ang tanong kasi dito, bakit naging burden to? Dahil nga pagpasok po natin bilang mga anak ng Diyos, nasa kingdom na tayo ni God, ibig sabihin, ang pagsusumikapan mo lang po ay mapalapit kayo sa trono ng Diyos. So nasa kingdom na po tayo. Kaya nga sabi ni Lord, kanya-kanya kayo ng daladalahin ninyo, carry your own burden, but you have also to carry the burden of others. So, paano po ito dinemonstrate ni God? Dinemonstrate po ito ni God by allowing Adam to do his task. Meron po siyang assignment. So, kita naman po natin parang pambata ngayong assignment niya nung una eh. Ginawa po siyang caretaker ng Garden of Eden, mga kapatid. So, nung siya ay inatasan ni Lord na bigyan ng authority over God's creation, over the birds and fowls of the air, over the fishes and every creations of the sea, and every creeping things, every animals in the forest. Binigyan po si Adam ng task ni God, which is a steward. Pag sinabi pong steward, tagapangalaga. So pag tagapangalaga ka mga kapatid, hindi po dapat tayo mag-aalala kung paano natin gagampanan yung ating tungkulin. Kasi ibig sabihin, mayroon po talaga ang pinagmumulan yon, which is God. Yun ang pinagmulan. So every time na si Adam in the morning, gagawin ni Adam, pupunta siya sa creation ni God, then he will do his task. He named every creation of God. He named every birds, every fowls, every creations. Pinangalanan niya yun. Yun yung task niya. Medyo mahirap po yun. Then at the cool of the day, pagdadapit hapon, ang nakalagay doon sa Bible, hindi po sinabi na lumapit si Adan kay God. Ang sabi doon sa Bible, God fellowship with Adam. So si God nag-fellowship kay Adam dahil he has given Adam the task and he knows na nag-exert ng energy si Adam. So pagdadapit hapon, napapagod siya. Then God had to supply him with the source of life, which is God. He is the source of life. He breathed life to Adam. So si Adam, nakakagawa siya ng mga bagay-bagay na inuutos ng Diyos sa kanya, but God supplied him everything. So pagdadapit hapon, dahil he is a creation only, nasa laman po siya, he's from dust of the ground, nagkaroon siya ng mga emotions, nagkaroon siya ng mga feelings, nagkaroon siya ng 5 senses, but that 5 senses is controlled by the Holy Spirit, which is the Spirit of God. So ito ngayon, imagine nga ninyo mga kapatid, sumuway ang tao. Pag sumuway ka, itataboy ka ng Panginoon. You're no longer in the light. You're no longer in the kingdom of God. You are outside. Dahil sa habag ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, hindi niya pinatay kaagad si Adan at Eva. They still survived. But there was one
one thing na nangyayari doon, mga kapatid, pag binasa mo po yung Genesis, meron pong namatay doon. Ano po ang namatay doon? The spirit. Namatay ang spirit, so hindi naman binawi ng Diyos ang blessing sa iyo. Go and multiply and subdue the earth. Multiply. Ibig sabihin, may dala-dala na, may tangan-tangan na po tayo nung itinaboy si Adan at Eva sa Garden of Eden. Ang nangyari, mga kapatid, wala na pong helper. Wala na yung tulong ng Diyos. So pag walang tulong ng Diyos, anong mangyayari? Ibig sabihin, kung wala na si God, hindi na siya nakipag-fellowship sa tao, nabubuhay ang tao sa sarili niyang karga-karga. Ang karga lang po niya, mga kapatid, ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga feelings, how to control his feelings with himself. So naging burden po niya yun. Dala-dala niya yun, tangan-tangan, mali-mali ang mga direksyon, mali-mali ang direksyon, mali na ang direksyon nung tumalon ang tao sa kamay ng Diyos. Bukod sa mali ang direksyon, mali na ang kanyang mga desisyon at mali-mali na ang kanyang mga dinadaanan. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. So dito, nung itinuro ko po yung ang pattern ng prayer, that prayer is a dedication, it is a communication, and it is a supplication, and it is cooperation, apat. Pero sa apat na yan, mayroon pong ginagampanan si God dyan. Bago ka makapag-dedicate, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, pipiliin ka muna niya. So siya ang pumipili. God communicated to you because He chose to love you. Hindi ka naman hindi ka naman talaga kumbaga hindi ka naman, wala ka naman katangian na kaibig-ibig. Hindi ka nga talaga kaibig-ibig, mga kapatid. Kaya naging pinili ka ng Diyos, naging kaibigan ka niya. Ibig sabihin kaibigan, karugtong ka niya, kaibigan, kaibig-ibig ka. Pero tayo, wala tayong katangian na kaibigin ng Diyos. Dahil tayo sumuway nga sa Diyos mula pa sa Garden of Eden. Kaya ang itinuro po ni Sister Jelay dito, sa verse 1 po ng Galatia, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Now, ang tanong dito, Coach Eric, paano tayo makatulong? Sabi kasi, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu, paano tayo makakatulong? Iwala nga yung Espiritu. Umalis nga tayo sa kamay ng Diyos. Kaya nakita po natin dito, ang magtuwid sa Kanya, tayo daw po ang magtuwid sa Kanya. Paano ka magtuwid kung wala naman ang Spirit ni God sa iyo? So wala kang power. So God choose you. So pag nag-choose niya sa iyo, ang response mo lang po, you fellowship with Him. And fellowship kasi is to worship Him. Dahil wala naman tayong maibalik sa Kanya, Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Sinungaling ka. Hindi ka naman talaga nagmahal sa akin. Wala ka kasing katangian na magmahal. Bakit? You live a life of selfish ambition. Naging selfish po tayo, makasarili tayo. Gusto nating purihin ang ating sarili. Gusto natin na pasayahin ang ating mga laman. Kaya nga merong word na obesity. Mas gusto mo lang kumain. Gusto mo iulang yung lahat. Matakaw ka. Yun po ang naging bunga po ng kasalanan before. Kaya I don't believe na merong isang tao na kaya niyang pasanin niya ang sarili niya hanggang doon sa dulo. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Totoo yan. Hanggang sa buhay na walang hanggan, dahil dalawa lang po ang ating destination. Life everlasting in heaven, if you have Jesus Christ in your heart, or life everlasting in hell, if you refuse God's gift of salvation, which is Jesus. Simple lang po. Kaya nga sabi ni Jesus, dahil siya po yung pumunta rito, dahil hindi ka pwede mag-communicate sa Ama directly because you're not in good condition, you are not in good reputation with the Father. You are not in good terms with the Father. Hindi ka pwedeng tumawag sa Kanya diretsahan. Dumaan muna kayo sa akin. Pero nung dumaan sila kay Jesus, when Jesus took all our sins, when He died on the cross, ang sabi na niya, it is finished.
okay, pwede na kayong lumapit sa Diyos. Diretsahan. Bakit? Kinuha ko na ang kasalanan nyo. Ang galit ng Diyos sa inyo, hindi na galit na para sa inyo, kundi ang galit niya sa inyo, binuntunan niya sa akin. Lahat ng galit ng Diyos sa sangkatauhan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi doon sa John chapter 17, na ang sabi dito, when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh. Binigyan na ng authority ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus sa lahat ng mga tao, laman, lahat ng flesh, to give them eternal life. Dahil sabi dito, eternal life. Pero may mga pinili pa, mga kapatid. To all whom you have given him. Kung sino lang po yung hinipo ng Diyos. Kaya nakakatuwa po yung John chapter 8 verse 44 na sinabi ni Jesus na parang pinupoint niya sa Ama at ikaw nasa ibaba, no? Wala ka pang relasyon sa Ama, pero ang sabi niya basahin po natin ang John chapter 8 verse 44 para po malinaw sa atin. Sundan po niyo ako sa John chapter 8 verse 44 para po maunawaan po natin kung paano po ang communication ni Jesus dito at ang communication ng Ama sa Kanya. Chapter 8 verse 44. Sabi niya, you are of your father, the devil. So, makita po natin dito, mga kapatid, na meron na talagang burden. Dahil nga, inagaw na po tayo, hindi na po ang father natin si God, kundi si Satan na po. Nung umalis po si Adan at Eva sa kamay ng Diyos. So, mayroong burden po na nakikita ang ating Panginoon sa puso po natin. Hindi na po tayo pagmay-ari ng Diyos, kundi pagmay-ari na po tayo ng sanglibutan na dala-dala ni Satan ngayon sa ating mundo, no? Siya na po ang nagmamaniobra. So dito doon sa sa verse na yon, nasabi niya, unless the Father draws them to me, they cannot be saved. Ibig sabihin, darating po ang panahon, mga kapatid, sa ating buhay na kahit tayo successful or tayo nasa frustrated tayo, may problema tayo, mga kapatid, darating po ang point na ang sinasabi ni Jesus, unless the Father draws them to me, they cannot be saved. Maliban na ang Diyos Ama ang siyang humipo sa tao na yon at ang tao na yon ay dadalhin niya dito sa akin, wala siyang kaligtasan. So there comes a time in our life na talaga tayo ay babagsak, malulugmok, mapoprostrate. At yung time na yon, once you humble yourself and you say to God, Father, hindi ko na po kaya ito. Wala na po akong problema sa pananalapi, wala po akong problema sa yaman, wala po akong problema sa trabaho. At yung iba din naman, Lord, wala po akong magagawa talaga, parang umaasenso sa buhay. Dumarating ang punto na, Lord, please, tulungan mo ako. Yun namang sagana sa buhay, pero may hinahanap pa siya na, meron pa siyang hinahanap na mag-fill in sa kanyang heart dahil sa kanyang emptiness, wala siyang kaligayahan, wala siyang kasiyahan. Di po ba may mga tao na successful sa buhay pero broken ang marriage, mga successful sa buhay pero ang mga anak wayward, mga suwail. So di rin po sila naging masaya, mga kapatid. Amen, dumayaman sila. There is something in their heart na gusto nilang punuan. May vacuum kasi sa ating heart nung ang ating mga ninunong si Adan at Eva ay lumayo na po sa Diyos. Wala na pong nagsusupply ng kalakasang spiritual sa tao. So unless the Father draws them to me, dumadating ang punto na tayo po, mga kapatid, ay hipuin ng Diyos at ang gagawin lang po natin, magpakumbaba po tayo. At magagawa po natin itong mensahe na ito na magpasanan kayo ng yung mga daladalahin. Carry one's burden. So nasa tamang community na po tayo, mga kapatid. May inaatas ang Diyos sa atin. He communicated with you and your response is to fellowship with Him and you dedicate your heart to Him. Once you dedicate, mga kapatid, huwag po nating ibigay lang pong 99%.
or 90%, ibigay mo po lahat kay Jesus. Ang lahat ang mayroon po tayong saloobin, ibigay po natin lahat yan. So you have to dedicate your heart by constant communication. Mga kapatid, kaya ang prayer is a constant communication with the Father. Jesus was showing to us how to communicate with the Father. Early in the morning, nag-iisa siya, pinapalakas niya ang kanyang spiritual strength na kailangan mangingibabaw ang espiritu kaysa laman. Kasi alam ng Diyos na ang laman, mga kapatid, ang hilig lang po ng laman is yung sarili niya. Gusto ng laman na purihin siya. Gusto ng laman na busugin siya. Gusto ng laman na siya lang ang aangat. Gusto ng laman na, ibig sabihin, gusto ng laman ng fame. Gusto ng laman ng glory. Pero si Jesus, nung bago siya umakyat sa langit, after he rose from the dead, doon po sa Garden of Olives, Mount of Olives, na doon siya mag-resurrect. Ang sabi niya, Father, glorify me with the glory that you have given me before you created the world. Yung glory na meron ka sa akin before. Nung bumaba na ako dito, siyempre, nawala na po yung glory na yun dahil naging ordinaryo na po akong tao. Pero ngayon, Lord, binigyan mo ako ng task. Iningatan ko po silang lahat. Isa lang po ang nalaglag dahil pinili po niya ang kanyang kinalalaglagan, which is Judas. But kumplito pa po sila. Kumplito po yung disciples na 11. Isa lang po ang nalaglag dahil siya po ay katulad ni Adan at Eva, tumalon sa kamay ng Diyos. Kaya siya ay napahamak, siya ay nagbigti, siya ay hindi nakapahingi ng kapatawaran sa Panginoon. Amen? Hindi siya naghingi ng kapatawaran, but Peter, humingi siya ng kapatawaran. Nung siya niliglig, siya dumaan sa pagsubok, dumaan siya sa tukso, mga kapatid. So dito, mga kapatid, we have only to dedicate our heart to God because you have to carry a burden. Bakit siya naging burden? Dahil dati po tayo talagang controlled by the Spirit. Magaan lang sana ang buhay natin, mga kapatid, doon sa Garden of Eden. But when God allowed us to give us free moral will, nayaan niya tayong pumili. Yan ang pagkakaiba sa ating Diyos, mga kapatid. Siya po yung Diyos na mapagmahal at dahil siya ay Diyos na mapagmahal, binigyan niya tayo ng laya na pumili. Hindi kanya kinokontrol by selfishly. Hindi kanya dinodominate. Hindi kanya ginagawang robot. Sumunod ka sa akin, doon ka pumunta, ganito, ganito. Hinayaan mo na niya tayong pumili. Na nung pumili po si Adan and Eve, na pinili nila ang sarili nila at doon na nagka-problema. Nung pinili nila ang sarili nila, sinunggaban na sila ng kaaway. Then once na you are separated from God, you no longer have the power from God. Ang nangyayari ngayon, nabubuhay ka sa sarili mo ngayon at madali ka ngayong lapitan ng kaaway. At hindi lang lapitan, kundi pwede kanyang i-possess. Pwede kanyang angkinin. Kaya ang ginawa ni Jesus, mga kapatid, when He died on that cross, tinubos niya tayo, ibinuhos niya ang kanyang dugo, that precious blood of the Lamb, para makuha niya tayo. Kaya nga ang pangalan ng ang title ng ating Don't Watch is My Redeemer. Ni-redeem tayo. Kinuha tayo ni Jesus para sinasabi niya, Satan, bayad na ako. Bayad na ako dahil mismo ang Diyos Ama nagsabi, Satan, bayad na ako sa iyo. Yan ang anak kong nandyan nakabayubay sa cross. Yun ang pambayad ko sa iyo. Akin na muli ang sangkatauhan. So we are in a community, pinili tayo ng Diyos, at ang ating pinaka-head dito, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ. At ang payo ko sa iyo, mga kapatid, huwag kang lumayo sa paanan ni Jesus. Huwag kang lumayo sa kanyang upuan. Mas maganda nga, pag binuksan mo ang puso mo ngayon, Lord, come in. O saan mo ako pauupuin? Yung upuan na yan, inuupuan mo pa rin eh. Ikaw pa rin nagde-decide eh. Lord, sige Lord, bababa ako, dito ako sa lapag, ikaw upo. Ganun po dapat, siya po dapat uupo. Siya ang magde-decide, mga kapatid, sa pag-dedicate mo, siya ang magde-decide sa pagkipag-communicate mo, siya ang magde-decide sa lahat ng hinihingi mo, yung supplication mo, humihingi ka, at siya ang magde-decide sa pagkipag-cooperate mo. Kaya nga ako pinakabahan eh.
Kasi itong stage na itong tinuturo ngayon na ginagamit si Sister Jilay is ito ay malaki na task. Ito mga kapatid is matindi na ito. Binibigay na sa iyo ng Panginoon ang pinaka task na iyong hapang-hawakan. May binigay na si Lord sa iyo na gagawin mo that you have to just cooperate with Him. Ang problema lang kasi maging burden ito dahil nasa laman pa po tayo eh. Kaya nga, sabi ni Jesus, come to me all of you who are weary and heavily laden and I will give you rest. Napapagod kayo eh. Nakikita po talagang may burden po kayo. Hindi na nga ninyo alam kung paano ninyo panghawakan ang binigay ko sa inyo eh. Kaya kailangan nyo magtulungan. Pero bago ka tumulong sa iba, makipagrelasyon ka sa akin ng masinsinan. You have to communicate with me because I have chosen you. You have to dedicate your heart. Now, dahil meron akong task na ibinigay sa iyo, nalapitan mo yung kapwa mo dahil ang kahinaan niya, yun po yung nalampasan mo, ibahagi mo sa kanya para siya ay lumakas. At yun namang kahinaan mo, meron siya na siya namang magbahagi sa iyo. Paano niya ibahagi sa iyo kung siya mahina? Kung ang kalakasan niya mga kapatid ay kaya niyang bigyan ka ng payo para umasenso ka sa negosyo mo. Pero siya may sakit ngayon. Ikaw yung malakas ngayon na kaya mo siyang bahaginan ng kalakasan na yan dahil nalagpasan mo yan before. You were weak before in your flesh. Si Apostle Paul, sabi niya, Lord, alisin mo nga itong karamdaman kung ito, Lord, sa gabal, ito sa ministry, sabi ni Jesus, sabi ni God sa kanya, hindi ko aalisin yan. Ang sabi niya, in your weakness, I am strong. Diyan sa weakness mong yan, pag araw-araw kong ipapasa-isip sa iyo yan, you will become strong because you will be dependent on me. Ipinapaalis ni Apostol Pablo yung tinik sa laman na meron siya. Di ko alam kung anong sakit po yun mga kapatid. Maaring blind, hindi siya masyadong sa paningin. Para bang, kung baga sa Bisaya, halap. Yung parang hindi klaro ang kanyang vision. Parang may pinapaalis siyang karamdaman. Pero ang sabi ni Lord, di mo ba alam na sa karamdaman na yan, yung sinasabi mong weakness mo sa flesh, naging malakas ka dahil tumatawag ka sa akin. Nakadepende ka sa akin. Then you can help others. Tingnan mo mga kapatid, yung mga book of Galatians, book of Ephesians, book of Thessalonians, sinulat po yan ni Apostol Pablo while he was in prison. Nasa loob po siya ng kulungan. How can you encourage people yun mismo na ikaw ay nasa kulungan? Ibig sabihin, malakas ka. Kasi kahit nasa kulungan ka, nakaka-share ka pa ng God's word. Kahit yung mga gwardiya, mga kapatid na born again eh. Nung siya pumunta doon sa Roma, humarap siya sa king. Ang sabi ng king, nung siya nag-speech na mga kapatid, na talagang binanggit na niya ang history ng Israel, kung paano sila hinaon ng Diyos galing sa Egypt from the slavery. Nakita mo, nakinig yun si King Agrippa. Nakinig yung mga matataas sa Roma. At ang sabi ng king, tumayo, do you think, Paul, you can convince me right now? Isipin mo, nahipo sila mga kapatid doon sa speech ni Paul. Amen. Kunwento niya lahat kung paano siya nabulag, paano niya na-enkwentro si Jesus. Kunwento niya lahat yan. Kaya sinabi ng king, tumayo. Kasi nahihipo ng heart niya eh. Parang may tumutusok na sa kanyang puso eh. Kapatid, at ang sabi niya, do you think? Akala mo, maakit mo ako kaagad? Mapatanggap mo ako kaagad kay Jesus? Sabi ni Apostol Pablo, why not? Even right now. Di ba? So, hindi na po natin trabaho yun mga kapatid. You need only to dedicate yourself, continuous communication with the Father, then you ask for support. Kaya nga, hindi natin magagawang tumulong sa iba, magpasan, kung wala ang support ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, dito po tayo magtapos. Yung sinasabi that my yoke is easy and my burden is light, na sinabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary, kayo mga nahihirapan, nahihirapan kang i-manage yung business, i-manage yung pera na meron ka, nahihirapan kang disiplinahin mga anak mo, nahirapan kang baguhin ang husband mo, baguhin ang asawa mong babae na meron kayong conflict. Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Jesus. My yoke is easy and my burden is light. Ang yoke kasi, yun yung pong pamatok. Yun yung pong sa Bisaya po, iugo. Yan po ay
yan po ay ina-apply po doon sa kalabaw. Kasi sa atin, di po ba, pag nag-araro tayo, meron po yung nilalagay dito sa Brother Eric, ano po tawag niya yung nilalagay na sa bukong-bukong ng kalabaw, na yun po ang hihila ng araw. Yan, napakaganda ng hugis yan. Ibig sabihin, perfect po ang kanyang symmetry. Balance po kasi yan, Coach Eric. Tapos nakatampon ang maayos yan. Kinakataman yan para wala pong maramdaman yung kalabaw na humihila to feel easy kahit matigat yung kanyang hinihila. Pero doon po sa Israel, yan pong ginawang yoke na yan, para po yan sa dalawang kalabaw. Dalawa po, isipin mo yan, dalawang kalabaw, kayang humila ng araro. Ang problema lang kasi dito, pag walang harmony ang kalabaw na yon, di sila maka-abante kung yung isa ay patamad-tamad. Kaya ang Kristiyano, dala-dalawa, di po ba? Kaya nga si Peter may kasama, si Paul may kasama. Dala-dalawa po mga kapatid. Kaya you need to seek somebody na maging prayer partner po natin. Kasi hindi mo kayang mag-carry ng burden mo sa sarili mo. You should have a partner. Kaya nga sabi ni God, it is not good for man to be alone. Sabi niya kay Jesus at sa Holy Spirit. Usap-usap sila, tatlo. It is not good for Adam to be alone. We will make him a helpmate. Kaya ang tawag sa babae kay Eva, helpmate. Pero huwag naman po nating i-misuse, sabi ni Sister Jela, huwag nating i-misuse yung helpmate. Kasi akala natin helpmate, parang tukod-tukuran mo na lang, parang utos-utusan mo na lang. Hindi po. Pag sinabing helpmate, katuwang mo. Kaya the two become one. Ibig sabihin, naging isa na kayo. Kung yung asawa mo inaaway ng kapitbahay, ay dapat isa kayo. Hindi yung kakampihan mo yung kapitbahay. Diyan nagugulo ang buhay. Di ba? Dapat kampihan mo misis mo kahit mali siya. Pag mali ang misis mo, kampihan mo pa rin siya. Minsan pag meron si Lulit, minsan nagiinit na minsan pag medyo may ka argument siya. Pero tama naman argumento, kakampihan ko siya. Bakit? Kakampihan ko. Kahit nga hindi ko pa alam kung anong pinag-awayan nila. Dahil isa na kami. Parang ganun yun. So tayo, mga kapatid, we are one in a church, in a community. Kapag may isa na nang hinihina, inaangat po natin. Pag si kapatid na ano na nagkasakit ngayon, alam mo yung tao na yon, masigasig po yan. Tuwing siya ay nag-testimony mga kapatid, binabanggit po niya yung kanyang mga ladies daw, may mga ladies siya. Yung pala yung mga coach niya, na sila Coach Leslie, Coach Marife, na yan yung kanyang mga angels. Masaya po siya pag totoo. Isipin mo, dyan galit si Satan yung isang tao na mabuka, totoo, na inangat, ina-uplift yung mga puso ng iba. Tingnan mo ngayon siya ngayon, tinitira ng kaaway sa karamdaman. So we have to pray for him. We have to lift him up. We have to lift him up. Kung Amen. ano po ang Amen. So maraming salamat mga kapatid. Pag nag-amen na po yan si Lord, ibig sabihin mahaba ka na pastor. Ibig sabihin, salamat mga kapatid. To God for all the glory. Balik po sa iyo, DJ. Naging DJ na si Coach Eric. Magaling kasi. Amen. So, back to you, Coach Eric. Yan. Maraming salamat po. Ano po? Amen. Gavin, nakakatuwa naman dito. So yan, thank you po. Purin ka po. Bless ka po ng ating Panginoon po sa karagdagan na napakaganda po, napaka-bless po natin dahil nandyan po yung pong ating senior pastor na laging nagbibigay ng karagdagan sa ating mga pinag-aaralan. Salamat po Pastor Kai, yan po, pagpalain ka po ng Panginoon. So ngayon, darako po tayo sa ating pong mga prayer focus and request. Ano po? Brother Eric, saglit po. Pakiupan po muna bago natin po tapusin kasi po may special message po ang itong mensahe po na dinala po ng ating kapatid. Ito po ay dedicated po sa bawat isa sa atin. So mayroong special prophecy ang dakilang Panginoon sa atin dito. So nasa verse 9, makikita po natin po ito ay patungkol po doon sa libadurang may daya po. At sa prophecy ng pagtutuli. So ibig sabihin po ay may prophecy ang Panginoon sa umagang ito sa bawat isa sa atin na kung tayo po ay may dinadala sa ating buhay
na tayo po ay hindi nakapagpahayag ng mabuti ng salita ng Diyos, dito po tayo magkakaroon po tayo ng ito yung pong deliverance of healing of the spiritual things po. Ito po ay importante sa bawat isa sa atin. So ito ay prophesied of uh, yung pagtutuli. Ito po ay napaka-importante po sa ating po mga mananampalataya. So kailangan po tayo manalangin sa umagang ito dahil po ito po ay deliverance. Ito po ay may malalim na propesya sa bawat isa sa atin. So ito ay hindi man ninyo nakikita yung prophecy nito sapagkat tayo po ay meron po tayo kanya-kanyang category sa ating pong kaalaman na binigay ang Diyos. So, bagamat sa akin po ibinigay ang prophecy ng mga ganito, so tayo po ay manalangin sa Panginoon sapagkat ito ang kailangan. So, kung ikaw man kapatid ay mayroong dinadala na ganito na nagiging kawas ka ng isang hindi pagkakaunawaan ng ating pong community, so ito na po ang pagkakataon mo po na lumapit. Kailangan po natin yung presence ng ating mga pastor. So, sino po yung mga pastor dito po? Itaas po natin ng sandali ang ating mga kamay at tayo po ay magkaroon ng pangungusap, makipag-usap tayo sa Panginoon, panandalian, sapagkat ito ay kailangan natin. So, ito po ang pagbabasbas na tunay ng Panginoon bago po tayo mag-prediction mamaya. So, ito po ay akin pong mahagi sa bawat isa sapagkat ito ang nais ng Panginoon. So ito ay nag-burden po sa aking katauhan. So habang nagmi-message si Pastor Aguilay, so siya po ay nagbibigay sa akin ng ng Panginoon ang babala na ito po ay ibahagi sa bawat isa. So tayo po ay manalangin lahat. Kanya-kanya po tayo ng panalangin at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Ako ay mananalangin din. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay lumalapit, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo. Meron kami, Panginoon, na panukulan o kami, Panginoon, ay meron, Panginoon, na gampanin sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Bagamat hindi mo, Panginoon, sinabi na kami ay karapat-dapat, subalit ginawa mo ang lahat ng bagay para kami ay maging tapat. Sapagkat ito ay walang daya ang nanais mo. Panginoon, sa umagang ito, bukod tangi na kami po ay yumuyukod, humingi ng kapatawaran kung kami po ay dumaraya sa aming sarili. Linisin mo po kami sapagkat ito ang nais mo. Kami po, Panginoon, ay magpapahayag ng pawang katotohanan lamang na nagbumula sa iyo, dakilang Diyos. Sa umagang ito, nais po namin maging matapat sa iyo, maging kaming karapat-dapat, at maging kami, Panginoon, na kalugod-lugod sa bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng katahimikan, kagalakan, Panginoon, pagkakaisa sa isang espiritu at katotohanan ng dakilang Diyos. Sa umagang ito, ang mensaheng ito na nakikita mo sa bawat sa amin, nagbibigay, Lord, ng kagandahan sapagkat ito ininais mo. Ipinahayag mo sa akin, nais mong ipahayag sa aking mga kapatid na kami ay magbago. Nais namin ang pagbabagong ito ay nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, masakit man sa aking kalooban na gawin ito. Subalit ito po'y gagawin ko sapagkat ito ang kalooban mo sa akin. Nais ka po, Panginoon, na ikaw ay lagi mapaglingkuran na may katapatan sa iyo. Sinabi mo, Panginoon, ang libadurang ito na may daya ay hindi kailangan ng bawat sa amin. Ang kailangan mo ay yung tunay na pagtutuli ng bawat isa. Kaya po, Panginoon, kami po ay nananalig na kami po ay magkakaroon ng panibagong buhay, pag-asa sa lahat ng bagay sa mula ngayon, magpakailanman, sa aming community, sa aming pong samahan, sa Donwats, at sa amin sa company, sa Livegood, at sa amin sa DMPA, at sa lahat ng mga samahan namin, Panginoon, bigyan po ng linaw ang mensaheng ito sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Thank you po sa lahat. Amen. 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 So, ayan. Amen. Maraming salamat po, Pastor Tutol po, sa purihin po ang Panginoon sa buhay mo na patuloy na ginagamit po dito po sa ating Donwat. So ngayon, darako na po tayo sa ating po mga prayer request and prayer focus. Ano po, ang dadalhin po ng isa po nating kapatid, isang lingkod din ng ating Panginoon, Brother Tibbs. Go ahead po. Amen. Amen. Maraming salamat,
Brother Eric. Maraming salamat po, Pastor Tay, sa napakagandang mensahe. Sis Jelay, pwede po ba pasalamatan natin yung mga tumayo ngayon at busog na busog yung ating spiritual ngayong umaga. Grabe, dami pong learnings na tutunan natin na may apply natin. Dako po tayo sa ating prayer focus. Okay lang po ba sa may mga prayer request, palagay po dyan sa may chat box at isasama po natin yung mga prayer po natin. At basahin po natin yung ating prayer focus ngayong umaga. OFW immigrants. So, all will pray. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang buhay nila. Idalangin natin ang kaligtasan nila habang sila ay nasa sakripisyo para sa pamilya at ekonomi ng ating bansa. Idalangin natin ang kanilang physical, spiritual, and emotional growth for spiritual strength, vision, and passion to witness Christ. Nawa, maramdaman nila ang comfort na galing sa Panginoon sa panahon ng pangungulila at ang mga struggle sa iba-ibang klima at iba-ibang lahi na nakasalumuha bukod pa sa mga adjustment sa ibang kultura sa mga bansang napuntahan. Pray din po natin na di maging madamot at malupit sa kanila ang kanilang mga employer, bagkus laging bukas ang kanilang kamay na tumulong sa mga OFW at maging matapat sila sa pagpasweldo sa kanila. Thank you, Lord, sa agarang tulong mula sa gobyerno sa panahon ng may problema, those suffering from abuses in hospital and those with legal problems. Idalangin po natin ang mga kababayan natin na makaiwas gumawa ng mga bagay na magdudulot sa kahihiyan sa ating bansa. Lagi nila sa isip na dala-dala nila ang pangalan ng bansa saan man sila naroon. Idalangin natin ang ating seafarer na ingatan sila habang nasa laot sa mga pirata at masamang tao. Mailayo nawa sila sa tukso na makakasira sa kanila at sa pamilya nila. Idalangin natin ang mga ahensya na nakatalaga sa OFW na may mapaglingkuran nila, may dignidad at tunay na maglingkod, na may katapatan sa ating mga kababayan at magkaroon sila ng programa na makakatulong sa pamilya galing sa OWA, DFA, DOLE at Department of Migrant Workers. Kayo po magbigay ng wisdom sa mga bagong talaga sa Secretary ng DMW na si Hans Leo Kakdak. Maglingkod nawa na may malasakit ang mga kawani ng embassy sa bawat bansa na may Pilipino. Naway maparusahan ang mga pabaya at abusadong opisyal na nakatalaga. Idalangin din natin na mailayo sa tukso upang di masira ang kanilang pamilya. At nawa ang mga pamilyang naiwan ay palaging makibalita sa kanilang kaanak sa ibang bansa upang mabawasan ang kanilang kalungkutan. Mag-impok sa kanilang kinikita upang sa kanilang pag-uwi ay mayroon silang makukuhang pera para sa kanilang pangnegosyo or pang-umpisa. Ganun din ang kanilang mahal sa buhay, matutong mag-impok, matutong pahalagahan ang kinikita ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipanalangin ang mga kababayan natin na illegal ang mga papilis, mga undocumented o mga TNT particular sa US at Canada na way gumawa ng kaparaanan ang namumuno na maging legal sila sa gustong umuwi na way makauwi sila ng maayos, makahanap ng bagong trabaho. Isama po natin sa panalangin natin ang mga nag-a-apply palamang na makatagpo sila ng maayos na employer at better opportunities sa bansang pupuntahan. At isama po natin lahat ng mga prayer request dyan sa may chat box natin. Isama rin po natin especially kay Brother Renan Gabriel sa kanyang karamdaman. Isama po natin sa panalangin. Ipapanalangin po ito ng ating kasamahang lingkod ng Diyos. Tinatawagan ko po si Sister Lerma Tumambing. Go ahead po, Sister Lerma Tumambing. Ayan, magandang umaga sa lahat. At sama-sama tayong manalangin. Ito ay mayroon na tayong responsibilidad sa isa't isa at lalong higit malaki ang responsibilidad natin doon sa mga taong wala pa tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya sama-sama tayong manalangin sa ating prayer focus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na napakinggan namin, na kailangan namin na
magtulungan upang maano namin ang lahat ng mga problema namin sa aming mga buhay. Kay Lord God, salamat sa lahat ng tinataas ko po sa inyo, Panginoon, yung mga OFW, yung immigrants, seferer, lahat, Panginoon, na nasa ibang bansa na nagtatrabaho at lahat na nagtatrabaho ay malaking tulong sa aming bansang Pilipinas. Patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan at proteksyonan, Lord God. Suplayan ng mga bagay at yung favor mo, O God, ay kanilang mararanasan. Ilayo mo sila sa sakit at karamdaman at sa lahat ng sakuna, Panginoon, habang malayo po sila sa kanilang mga pamilya, Lord God. At ilayo mo rin sila sa tukso ng sanlibutan ito. At patuloy ikaw, Lord God, ang magpala, restore mo rin yung kanilang pagod, palakasin mo po ang kanilang katawan, patatagin mo po sila, at higit sa lahat, Lord God, magpadala ka ng iyong lingkod sa kanilang kinalalagyan upang maipakilala ka sa kanila na Diyos na sarili nilang tagapagligtas at tanggapin kanila sa kanilang buhay nang sa ganon magaan ang kanilang dalahin pag may connection ang bawat isa sa Panginoon. Kaya Lord God, sa lahat na namumunos sa mga embahada ng Pilipinas, sa buong mundo, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay na magkaroon po sila ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, at magkaroon po sila ng malasakit sa lahat ng OFW at sa lahat ng wala mga papel sa US at saka sa Canada, sa mga TNT, Lord God, ikaw po ang gumawa ng mga way, Panginoon, sa kanilang buhay upang maging legal sila na makapagtrabaho at makauwi dito sa aming bansa. At sa lahat na mga mag-a-apply, Lord God, ng trabaho, dalangin ko, Panginoon, na ikaw, O God, ang magbigay sa kanila ng mga mababait na employer, Lord God, at ikaw din, Panginoon, ang mag-guide sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Salamat din, Panginoon, sa family sa Don't Watch family, sa Don't Watch community, sa DNPA. Salamat at patuloy namin na napapakinggan, nakakakain ang aming espiritu ng pagkain sa umaga. Nauuna ka po namin. Maraming salamat. Patuloy niyo po kaming pagpalain lahat na nandito sa Don't Watch. Suplayan niyo kami ng mga bagay na kailangan namin sa araw na ito. Ingatan at patuloy ikaw, Lord God, ang kumilos sa lahat na may sakit at karamdaman, sa kay Renan Gabriel. Ikaw po, Panginoon, ang mag-touch sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, Lord God. Ano man yung kanyang kalagayan ngayon, ikaw ang nakakabatid. Hindi po ang complete healing na nagbubuhat sa inyo, Panginoon. At maging sa tatay ni Coach Randy at saka sa kanyang bayaw, hinihiling po complete healing na nagbubuhat sa inyo. Sa lahat na may sakit at karamdaman dito, hinihiling po, Panginoon, sa inyo na i-touch mo po sila. At higit sa lahat, Lord God, manampalataya sila sa inyo na ikaw ang Diyos na makagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya Lord God, salamat, maging sa lahat ng mga ginagamit mo na magpahayag na iyong mga salita sa araw na ito. At sa susunod pa na mga araw, ikaw po, Panginoon, ang magpala, magbigay ng knowledge and wisdom, understanding sa kanilang mga buhay. Anoint mo ang kanilang buhay, Lord God, na ang salita mo, Panginoon, ay may kapangyarihan na mag-touch sa lahat ng puso na nandito na makakarinig, Lord God. Salamat po, Ama. Sa inyo ko po, lahat ipinagkatiwala ang lahat. Sa lahat ng aalis, magtatrabaho, sa may pupuntahan, hinihiling ko yung ingatan mo po sila sa kanilang pag-alis hanggang sa pag-uwi, Lord God. Patuloy na maranasan namin yung favor mo sa araw na ito. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen at amen. Amen. Salamat po. Amen. Salamat po. Sister Lerma Tumangbing. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. So ngayon po, para po sa ating pong closing prayer, tinatawagan po ang ating isang kapatid, Sister Perlita de Regala. Yes po, hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po. Thank you po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, we worship you, Ama. Ama, salamat po, Ama, sa mga ginamit mo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po, God, sa mga salita mo na aming narinig ngayong araw na ito, Panginoon. Thank you, Panginoon. Ito po yung aming maisabuhay, Panginoon. Maibahagi namin sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo. Mula po, Panginoon, kay
Brother Eric, at ganun din po, Panginoon, sa kay Sis Army, at kay Pastor Kai, kay Pastor Alet, at sa kay Pastor Tibbs, sa kay Coach Tibbs, at ganun din po sa lahat, Panginoon, ang ginamit mo sa closing, ganun din po sa prayer focus. Thank you po, naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy na ito pong aming mga kahilingan na yun na po, O Lord, na talaga, O Diyos, na pinakinggan at meron po itong katugunan, Panginoon. Kami makakita ka po sa aming buhay. Lord, thank you, Panginoon, at salamat sa lahat ng kasama namin. Thank you, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Amen po. Amen po. Amen. 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 Praise God. Ayan. Amen po. So maraming salamat po, Sister Perlita de Regala. Ano po? At ngayon po, para po sa ating pong benediction, natawagan po muli ang ating pong senior pastor, Pastor Kai Ragmac. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tatanggap ng pagpapaspas ng ating Diyos. We are willing to dedicate time to God. And ang gusto lang ng Diyos atin yung consent po natin, sa heart po natin. Hindi siya namimilit, but the best thing to do is to offer our hearts. Lord, here I am, use me. So ating benediction ngayon ay matutunghayan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5 at saka verse 16. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. God bless you, mga kapatid. Amen.